It's already 9:10 in the evening. Pupunta tayo ngayon sa Tops, but hopefully maging maganda ang gabi. This will be my last night here in Cebu, and doon na rin tayo magdi-dinner. So right now, magbubook na lang ako ng TNVS or mga ride-hailing app. Papunta tayo doon sa Ayala Malls. Nakalimutan ko na yun eh. I'll just put it here or in a caption. Basta Ayala Malls yun, doon sa IT Park Lahog. And then doon tayo sasakay ng shuttle bus going to Tops. So yung Tops, malapit lang siya doon napuntahan namin kanina doon sa Temple of Leia at saka sa Sirao Garden. Okay? So let's go! Okay, bababa na tayo ngayon sa ground floor. And at the same time, magbubuk na rin tayo sa Maxim. Okay, so I'm just waiting here dito na lang sa rider natin na nabook natin through Maxim, no? Waiting na lang. Alright, so I just got here in Ayala Malls, IT Park, Lahog. And hanapin ko lang yung sakayan na shuttle service going to Tops. So medyo naliligaw ako dito dahil first time ko magulo si Google Maps eh. Titingnan ko pa dito. Okay, so nahanap ko na. Tatawid na lang po tayo.
For how many? Alright, so we just have arrived here in Tops, Cebu City sa pinakatuktok na ito. Actually, napakalamig. Hindi ko ine-expect. So, buti na lang din naka-long sleeve tayo, no? But for now, kakain na ako. Let's see kung ano man meron makakainan dito. Open pa dito ang Bose Coffee. Eto, open pa ang Bose Coffee. Meron din dito sa baba. And then there. And then there. So let's see kung ano pa yung pwede kong makain dito. And then ang sinabi sa amin ng staff dito sa Tops is up until 2:30 AM lang pwede na makakaalis or makakabiyahe yung mga shuttle service dito. But for now, sige, siguro mamaya na tayo tumingin dito sa view ng Cebu City. Kain muna tayo, order mo. Kasi gutom na talaga ako eh. So what I ordered here is burger steak at saka rice, and then just a piece of water. Kasi wala na ibang mga stores dito, aside dito sa itong Tapsilugan, and then yung pizza shop, and then yung Bose Coffee. So yun na lang talaga yung bukas dito. So no choice ako. Pero mamaya ang verdict if sulit nga ba dito or not. So, tikman na natin kung ano nga ba ang lasa dito. Mga kapatid, hindi masarap. Tindihan ko naman kaya siya mahal kasi nandito siya sa magandang lugar. So, babawi na lang tayo dito sa view nila. Here is the skyline and city view of whole Cebu City. Actually, kasama na dun sa kabila ang Lapu-Lapu, Cordova. Tapos dun sa kabila is Talisay.
Okay, so dito naman ang view ng dun sa pinakadulo is yung Lapu-Lapu City. Tapos dito sa kabila, dito sa baba is Cebu City. Tapos pagdating naman dito sa kabila is Mandaue naman. Alright, so mga kapatid, the view here is really mesmerizing. It's really one of the best experience that I had. Ito na yung pinakamataas at ito na yung pinakamagandang skyline na nakita ko sa buong buhay ko. Sobrang ganda, sobrang sarap dito sa labas. Pero sayang yung Cebu Cordova Expressway, hindi siya naka-light ngayon, sayang. Pero kasi I understand kasi gabi na naglalanding ng mga eroplano sa Lapu-Lapu Airport and yun yung mga lilipad na, so nakikita ko talaga, kitang-kita mo lahat, Cebu International Port, Cebu Cordova Expressway, buong Cordova, Lapu-Lapu, buong Mactan Island, kita mo talaga siya. Buong Cebu City, kita mo. Ultimo Talisay, kita mo siya. And then, ang Mandaue, buong city of Mandaue, kita mo. So, ito na talaga yung pinakamaganda. Lahat na na-experience ko. Pero, I would advise you or suggest you if pupunta kayo dito ng ganitong oras. By the way, it's already it's already 1 in the morning. So kung pupunta man kayo dito, you have to make sure na maganda yung suot nyo or nakapanlamig kayo na like jacket or long sleeve or pullover. Katulad ko, naka-pullover ako, ganyan. So dahil sobrang lamig dito sa taas, nakakangatog siya. Ang nagpapalamig dito is yung hangin eh. So kapag pupunta kayo dito, you have to make sure na maganda or makapal yung mga suot ninyo. Although pagbaba nyo talaga sa city, yun nga lang talaga yung mainit. Katulad kanina, ang init sa labas. Pero pagdating mo dito sa taas, sobrang lamig na niya talaga. Alam nyo yung feeling nyo dito kapag umakyat kayo dito, parang kasing lamig niya yung Baguio. Ganon siya kalamig pag nakapunta na kayo sa Baguio. Although malamig dito pero hindi siya foggy, hindi siya katulad sa Baguio na ma-foggy. Kasi doon sa Baguio is malamig na ma-foggy dahil nga mabundok or bulubundukin siya. So dito hindi siya ma-foggy, malamig lang dahil sa hangin na humahampas dito. Since this is my first time here in Cebu, it's really one of a kind experience talaga and hindi ako nagsisisi na pumunta ako dito. Isa sa mga realization ko talaga na although, sige, work lang tayo ng work, but you have also to make sure to maintain your mental health kasi importante ito. Kahit na nai-stress tayo sa work natin, no? Huwag natin kalimutan na magbakasyon. Katulad nito, nandito ako ngayon sa Cebu, nagbakasyon. Ang saya-saya na experience. Kahit na solo traveler lang ako, pero iba yung experience na nakapunta ako dito kahit na solo, pero nakaiba talaga. It's really worthy of the price na nakapunta tayo dito ngayon. Sobrang saya. Napakaganda pa ng view. So ito ang view talaga niya.
So, ang verdict ko dito sa Cebu, definitely babalik at babalik ako dito sa Cebu. Not now or not in the next few months. Maybe next year would do. Babalik tayo dito. Especially dito sa Taps, Cebu City. Dahil sobrang ganda talaga. It's really amazing. Lahat ng klase ng magagandang adjectives magagamit niya talaga dito. Dahil napakaganda talaga ng tanawin. Kung may jowa kayo, talagang may enjoy nyo dito. Kasi sobrang lamig dito, napaka-cozy. It's really one of a kind experience kapag may jowa kayo kasama dito. Pero kung mag-isa lang kayo, pwede na rin. Pero hanapin nyo talaga yung may jowa kayo or may kasama kayo. No? Sobrang ganda talaga dito. Sobrang ganda. I would say babalik at babalik ako dito next year. But for now, let's go back to our hotel. It's already 1:15 in the morning. Maaga pagising natin at magbe-breakfast tayo. Mag-empake pa ako dahil I have to go back to Manila na rin by tomorrow. Okay? Alright. Di na ako masyado nakapag-vlog kanina kung paano umuwi. Pero still same service rin naman yung Tops na color green na bus sa shuttle service nila. By the way, ang bayad doon is 200 pesos back and forth. So yung one way is 100 pesos siya. Buti na lang din is nakapang long sleeve tayo dahil sobrang lamig talaga doon. Hindi nyo kakayanin yung ngatog nyo. And mas napaaga ako nung uwi kasi nagpauna ako dahil may naghahanap pa sila ng 2 pasahero. Sabihin nila usa o duwang person no na pwede mag-occupy ba dun sa shuttle service ba. Anyway, sa time check right now, it's almost 3 in the morning. Mag-aayos lang ako ng konti ng mga gamit ko. Mag-empake na rin ako. And tomorrow, by 11 a.m., mag-check out na tayo dito. Then by early morning, mag-breakfast tayo. Tapos by lunch, hopefully, kung kayanin ng oras ko, punta tayo ng SMC side Cebu, doon na rin tayo mag-lunch. No? Well, anyways, thank you so much. It's been I would say na napakaganda nitong experience na ito yung first solo travel ko. So, first solo flight, first travel din for this year, 2026. And hopefully, masundan ito sa mga susunod pa na buwan. Well, anyways, thank you so much for watching my whole video vlog this here in Cebu. And I would say babalik talaga ako dito. Paghahandaan ko pa ng sobra. Hindi lang ako masyado nakapaghanda dahil masyado rin akong busy. Kulang pa yung preparations and at the same time, kulang din yung araw na nabook ko dito. And tingnan natin kung ano pa yung mga mangyayari. But definitely, babalik ako dito kung siguro next year na. Thank you so much for joining me here and watching the whole day since day 1 ng aking journey or travel journey dito sa Cebu. Thank you so much and I'll see you soon or I'll see you next time in our travel vlog. Bye-bye!